asking sa Lord mo, unsa ko i-share tonight, ang isa ra gyud ang gihatag sa ako ano ang word ra gyud nga faith. So ano kinahanglan man di ay ang faith para magkaroon ta og unbreakable unity. So diha sa Hebrews 11:6 atong mabasa no, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So kung wala na tayo pagtuo mga igsuon, lisod ay kaayo please na to si Lord. No? Dili siya malipay sa ato ano kung kulang po ang ato ang mga pagtuo. And kung wala po tayong pagtuo mga igsuon, dili po na to ma-achieve ang tinatawag nga unbreakable unity. Simple lang ano, nakaingon ko ang pinahanglan na to og faith when it comes for us to have an unbreakable unity. Kung wala tayong pagtuo igsuon, wala kita tanan diri ano, wala ta nagsimba, wala kita naghinanay, wala ko tay relasyon sa atong mga isig kay igsuon, ug labaw sa tanan, wala ko lang Ginoo sa ato ang kasing-kasing. Amen ba? Amen. So, I believe no the more we get older no, ang atong mga pagtuo po diha atong Ginoong Dios nagkadakopon. So, before ka makahibalong ano kinahanglan ang faith sa ginatawag nga unbreakable unity, let us first see how we can grow our faith, no? So, di-highlight ako din ang word na grow. So, ang unang letter is letter G. G stands for grounded in Jesus. Mga igsuon, when we are grounded in Jesus, we are firmly rooted and established in Jesus. So, bisan pag unsaon ta kuso-kuso sa atong mga pagsulay sa kinabuhi, no? Bisan pag unsa ang mga sitwasyon nga maabot sa atong kinabuhi, dili ta basta-basta matarong. Tungod kay we are rooted in Jesus, no? Samot na sa kanang bangka bitaw nga i-park sa kanang baybay, no? Ako ba na nakaangkla man gyud dito sa balas mo na kung unsaon hapak sa balod, dili gyud na sila malayo, isla maato sa lawod. Tungod kay naka-anchor siya dito sa balas. Dapat nga po tayo igsuon atong identity, atong pagtuo po no, naka-anchor diha kay Jesus. So dili po ta basta-basta matumba kung kapakon po tag mga balod nga pagsulay sa kinabuhi tungod kay naka-angkla po ta diha sa Ginoo. And when we say grounded in Jesus, it also means we have a strong foundation of faith in Him and a deep, unwavering commitment. Nabahante man ka or estudyante man ka, ang atong commitment ka sa Ginoo, dapat dili nyo na basta-basta mulubad, no? Sa ministry, kung asa ka na nagibutang, dili mo na basta-basta biyaan. Tungod kay, committed ka diha sa Ginoo. And isip, isa ka Kristohano, no? Dapat anda po ta kanunay nga musunod sa iyang mga pagtudlo. So, giingon as Ephesians 3:17, then Christ will make His home in your hearts as you trust Him. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. And may you have the power to understand, as all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep His love is. Sa John 15:5, giingon, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Igsuon, if you are grounded in Jesus, then we will definitely understand that that all things, no matter how we say it, no, lisod ba ang mga pagsulay sa atong kinabuhi or lisod ba yun kaya ang mga pagsulay sa kinabuhi, we must know that all things work for those who love the Lord. And when we are grounded in Jesus, of course, mamuha din tayo. So, we will bear good fruits and acknowledge that apart from Him, we are nothing. Sunod is ang letter R. It means reading God's Word. So, very basic, very common, and very important with good and necessary para atong pagtuo diha sa Ginoo at ang faith mo grow. Ado-ado na ito ning masinati. Pero kung undangan na ito ang pagbasa sa pulong mga igsuon, diha na dito manguluyan, no? Sama atong physical nga lawas nga to ang bakanon kanunay, dapat tong atong kalagpon igsoon ato apon ng pakanon. And if dito sa mapakaon, diha ta magluya na dito mga igsoon, no? And how will we grow if wala naman mabadlong sa ato wala na po, hindi na po nato madungog
ang gusto iingon sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. So I believe in all aspects sa atong mga kinabuhi igsoon, we really need the Word of God. And dili kita motubo kung wala ang pulong sa Ginoo. Diha sa Joshua 1:8 giingon, keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. 2 Timothy 3:16-17 giingon, all scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. So, ingon diha, pinagi sa pulong sa Ginoo mga igsoon, kung ato i-apply sa itong mga kagkakag sa kinabuhi, you will become prosperous and successful. Magtudlo po na sa ato mag-correct, mag-iya, nga mahimot ang complete and equipped to do every good thing. That is why, very important and necessary ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Then, ang ikatulo is letter O, which stands for overcomer. Igsoon, kung mahimo na itang, kung nalit ay pagtuo, mahimo na itang overcomer. Kinahanglan na itong overcome ang mga pagsulay sa itong kinabuhi. And if you think kanili kayo naka-strong, remember itong mga pagsulayan, di pangagian sa una, no? Nag-ubay-ubay itong mga nagian. And look where it lead you right now, igsoon. Hama ka niya gidala sa mga pagsulay sa imong kinabuhi. Gidala ka niya diri sa JIL and to be part of JIL family. Kaya kung sa ako alam po no, kung wala ko bitaw mo, kani mga familiar ng mga faces mo, ang kadakao na agyon, dilisan na ako kung makaingon nga, maka-overcome po ng mga trials na ako naagyan sa una. And karon makaingon po nga, dili na po na ako ma-imagine nga ma-overcome pa na ako maabot ng mga pagsulay kung wala sa mo. Yan na yun ka, important and kamaayo nga ka ng nagod kay family bitaw nga, masalikan mo in times of mga yan ang sitwasyon. Then just Hebrews 6 giingon, so let us stop going over the basic teachings about Christ again and again. Let us go on instead and become mature in our understanding. Surely we don't need to start again and again with the fundamental importance of repenting from evil deeds and placing our faith in God. So John 5:4, verse 4-5 giingon, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. Panahon ng mga igsuon, no? Na dapat ma-overcome na itong pagka-immature sa itong mga pagtuo. Let us become more mature in our thinking and in our faith and believe and accept that we are overcomers because we believe that Jesus is the Son of God. And lastly, ang word na W, which stands for willingness. Willing to serve and willing to listen to the Word of God. Ang pagpamati na ba sa pulong igsuon, di at tama sa pagpaminaw, no? Inahanglan din nato siya, i-apply sa itong kinabuhi. Amen ba? No? And yes, lisod yun siya, especially if bago pa lang, but again, nothing is ever impossible diha sa Ginoo. So, atong Saturday, no, sa soaking, na naigugod kay ko, paingon natin manasan nga, pag magluya rin tayo sa pagpangalaga sa Ginoo, maulo rin tayo buo sa iya, ha? Ay, nung ko, alam mo, mo din ako na-feel ka rin, naulo na din ko mabalik, maulo ko tingdog din kay. Murag, nanguya din ko spiritually, no? And, makaingon din ko, madilit ko ang ngayon mo tindog bitaw. Ay, syempre, daghan na kayong atraso diya sa Ginoo ba, no? Unya, pag may pa lang, ingon na si Mami Maya, ako lang ko sa first Wednesday, ano din ko, grabe, pwede next week na lang mo, Lord, kasi hindi pa na ako mainit-init akong kaugalingon. Diha sa imo ano, para ready good ko nga mo, barog. But then, since ako ang goal is to grow more good no, spiritually and malipay na akong relationship diya sa Ginoo. So wala yun ko i-back out o nireklamo sa ihatag nga schedule ni Mami May sa ako. So, when we want to, our faith
no, to grow, dapat willing yung tano musunod sa mga sugo sa Ginoo sa akong kinabuhi. And saying yes to this opportunity, no, is me willing na magpagamit diha sa Ginoo. It's me willing to be corrected and to be rebuked. Because for the longest time, for 6 months na, last ko mitindog kay, last week pa po, October. So, November, December, January, February, March, April ako wala tindog-tindog, no? So, kayo dyan ko nga, nanguyan ako. And mo na nga, karon willing ko nga magpagamit diha sa gingharian sa Ginoo. So, ganyan na sa 1 Peter 5:2, care for the flock that God has entrusted you. Watch over it willingly, not grudgingly, not for what you will get out of it, but because you are eager to serve God. Sa Acts 17:11, and the people of Berea were more open-minded than those in Thessalonica, and they listened eagerly to Paul's message. They searched the scriptures day after day to see if Paul and Silas were teaching the truth. So our willingness and eagerness to serve God will make our faith grow. So again, why growing faith for unity, no? Why is faith needed for us to have an unbreakable unity? So 1 Corinthians 1-10, giingon diha. I appeal to you, dear brothers and sisters, by the authority of our Lord Jesus Christ, to live in harmony with each other, that there be no divisions in the church, rather of one mind, united in thought and purpose. So ano kinahanglan nato ang pagtuo para ma-obtain nato ang ginatawag na unbreakable unity. So our faith, mga igsuon, it pushes us to become a better person, no? To have a Christ-like attitude. And our faith teaches us to live in harmony with each other, no divisions in the church, rather of one mind, united in thought and purpose. Pinaagi din sa itong pagtuo Ginoo ay sa mga igsuon, no? Makapamuyok ta nga na ay kalinaw sa atong mga isig kaigsuon. And gingon dito, di ba, ang faith is mo ganay makapa-please diha ang Lord. So, if atong pagtuo mga igsuon is immature, then basin pag unsaon bitaw nato or bisag unsaon nato paningkamot bitaw ka nang masabtan ang mga plano sa Ginoo sa atong ginabuhi, dili kita na makasabot tungod kay atong pagtuo is huyang pa no dili pa nga naka-strong. And if also our faith is immature, no, kanang dili ta, we will never understand other people, no. The simple gesture of showing kindness, showing respect sa mga tao nato nakauban sa church, mga leaders, sa pastors, dili na maglisod ta na igsuon tungod kay akong pagtuo is huyang. Pag isa sa mga take away bitaw nako sa life group summit last May 1 is katong sa part na nag-Q&A bitaw. Katong nangutana dito nga, does this church accept kanang LGBTQA people? Pura ko na-teary-eyed sa pangutana. And na-teary-eyed pa dito sa tubag ngayon si Pastor Sheila nga, yes, you don't know. So kung naritay ka ng bitaw pagtuo bitaw nga kanang solid, kanang naka-anchor yun diha sa Ginoo. Then kaning mga tao bitaw nga feel nila nga kanang different sila or feel nila nga kanang invalid na ilang pagkatao. If ato na sa i-welcome po, no, wala sa ato asig sana naman tayo mga pagtuo na, no, di na ta mo judge, di na ta mo bash sa ilaha, but rather no, pakita nato sa ilaha nga welcome sila and mukir ta sa ilaha, and at the same time magihan nato sila para po ma-overcome na nila ang crisis sa ilang kinabuhi. Dili lang po about sa LGBTQNA nga kanang mga community, no, but also other people dito po na mga struggle or mga crisis sa ilang life. If na mo simba diri ang yung ana, since kita kabalon ang tanong, dili na po ta mo judge sa ilaha or mo bash, but rather it will be just pure kindness, pure gesture, pure guidance po sa ilaha para po ma-overcome nila ang mga crisis kailang ginagyan. And isa po sa mga reason bitaw ang na division sa church
Tungod kay ang mga tao bitaw, if kanang ang tendency man gusto sa ng mga people no kay magkaroon mag-develop sila of different approach, different understanding, different point of view na bitaw. Una usahay ma-question nila ang mga pamaagi sa mga leaders and sa pastors. Una nga mahitabo na dahil ang mga fraction or ang mga division sa church. But if our faith is strong and is anchored in Jesus, kita tanan ng mga tao sa simbahan, di niya ito nabuhaton kay mapakita natin ang mga respect na para sa ilaha, ma-show natin ang care na para sa mga people, and labaw sa tanan, kung naaman na ng mga pagsulay ang church na ginaatubang, dili ta mo pinpoint kung ginsay sala, but rather, as the people of the church, mangita taong solusyon bitaw para masolusyonan ang problema na naa sa simbahan. And mula, ang kinahanglan yun na ato ang faith is strong, atong faith is pulido, kita mismo naka-anchor dahil ang sa Ginoo kay aron kanang ang atong pagsabot bitaw mas mulalong na bitaw. And dili na ta easily basta dayon igo sa mga sitwasyon na atong manggian. So in our and also sa Philippians 2:2 gayon nila, then make me truly happy by agreeing wholeheartedly with each other, loving one another and working together with one mind and one purpose. Kung kita tanan iso na pagpakighiusa sa tanan-tanan, no, mapalipay nato ang Ginoo sa atong mga kinabuhi, no. We will make Him happy, and by doing this, no, makataga natin sa mag-glorify nato si Lord sa ato ang mga kinabuhi. So pinagi sa atong pagtuo, ano na ito tayo pagkikhiusa, and pinagi sa ating nga unity, mapalipay na ito ang Ginoo. So in our conclusion, together when we grow in faith as a family, as a church, we will have an unbreakable unity. When we are united, it pleases God. Our growing faith will push us to do His will and help us to be courageous. So before by group no, sa by network na to, let me just close this by a prayer. Ilog ka. Heavenly Father God, we thank you tonight, O God, for your word. Salamat, Lord, for reminding us the power of our faith, that our faith is not just for ourselves, but for the people around us. Salamat, Lord, na pinaagyan ng pagtuong, Ginoo. Daghang mga people, mga kinabusan mga tao, O God, na matouch, Ginoo. May this faith also, O God, may mapakita na mo sa mga katawan, Ginoo. Salamat also, Lord God, tabangan pag hindi mo, Lord, mahimong grounded sa imo ang kanunay, Ginoo. Tabangan hindi mo, Lord, na kanunay pag magabasa o magasip sa imo ang words. Mahimong overcome, O God, even sa mga gagmay ng mga butang sa kong kinabuhi. And Lord, give us a heart, O God, of willingness, O God, so that we will be able to serve you and to serve your people. Lord, may your grace and love about us all. In Jesus' name we pray. Amen. So, magkuhan na ta, mag-violet work. Dayon, gamay lang atin. Hello.